133. No? Psalm 133. Dito po sa Psalm 133, ito po yung kung tatanungin po ako, ito po yung parang pinaka-perfume ng Word of God. Ito po yung parang pinaka-benefits natin kung magkakaroon tayo ng unity. Dito po makikita kung ano ang kahalagahan ng ating pagkakaisa sa ating Panginoon. Sabi doon, sa King James Version, sabi doon, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Sabi doon, behold, alam niyo po, pag sinasabi yung Bible, pag sinasabi sa Bible na behold, kadalasan dyan may doon sa ibang version yan, capital letter yan parang, tignan nyo, parang nababangha, kamangha-mangha, parang ganon. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell. Alam niyo po, may good, alam niyo, ano ba ibig sabihin ng pleasant para? Yung good, alam natin na ibig sabihin good Good, maganda, di ba? Yung pleasant, ano ibig sabihin ng pleasant? Kaaya-aya, nakakawili, nakakalugod, kahanga-hanga. Medyo magkalayo kasi kaya gusto ko yung King James. How good? Alam niyo po, may good, may maganda na kuminsan hindi ka aya-aya, kuminsan hindi ka hanga-hanga, pero dito pinagsama po, kung itatagalog natin, napakaganda at kaaya-aya, napagmasdan, sabi doon, ang mga kapatiran na dwell, yung parang nagkakatipon-tipon na may unity. Yun po ang ibig sabihin niya, napakaganda at kaaya-aya. Doon sa sumunod na verse po dyan, it is like a precious ointment. Sabi doon, it is like the precious ointment upon the bird. Alam niyo po yung precious ointment na yan, napakahalaga po yung ointment na yun Yun po yung ginagamit na pag-anoint. Kung babalikan po natin sa Old Testament, inutusan ng Diyos si Moses na gumawa, si Aaron yata, na gumawa ng anointing oil. Makikita natin yung ingredients po doon. Yan ay exclusive lang para sa mga pari. Exclusive lang po yung anointing oil na yan. Pero ito pong precious ointment na to, mahal po yan. Kung ikukumpara sa ating pabango, napakamahal po. Ito po yung mahal na pabango. Makikita natin yan doon sa nung binasag ng isang babae yung alabaster box. Sa John 12, verse 3. Isasabihin ko lang kung titignan lang natin kung gaano kahalaga yung mga ganong ointment, King James tayo. Ayan, ointment. Ointment kasi nakalagay dito doon sa NIV perfume Gusto ko lang kasi makita. Then, took Mary a pound of ointment of spikenard. Para magkakawig po kasi yung mga yan, yung precious ointment. Sabi to, very costly. Ibig sabihin, precious talaga. And anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Napakamahal po yun. Ang sabi pa dito, doon sa sumunod na verse dyan, 1 taong sweldo. Yan ay nagkakahalaga na 1 taong sweldo, sabi doon sa mga sumunod na verses dyan. Yung susunod na verses. Kaya napakamahal yun, yung ointment na yun. Kaya yung mga pagtitipon na ito, yung mga unity na tinatawag, pag tayo ay nagkaroon ng unity, napakalaga po yun sa ating Panginoon.
It is like the precious ointment. Kaya napakalaga para itong perfume na nasasamyo ng ating Panginoon pag nagkakatipon-tipon po tayo. It is like the precious ointment upon the bird. Sabi doon, even Aaron's bird, yung bird, balbas. Iba yung bigote, di ba? Iba yung bigote, iba yung balbas. Noong unang panahon, pahabaan sila ng balbas. Kasi, ang sabi nila, kung daw yan, wise man, basta yung taong may katayuan. Yun ang kung nila nun pag mahaba yung balbas mo Yun ang sabi-sabi lang nila, wala sa Bible. That went down to the skirt of his garment. Kung imaginin po ito, ito po, yung napakamahal na pabango na ibinuhos sa paa ni Jesus Christ, umalingasaw yung buong kwarto. Pero, kung titignan po natin dito, yung pabango, napakabahal na pabango, ibinuhos sa ulo ni Aaron na tumago sa kanyang hanggang sa balbas hanggang sa laylayan ng kanyang damit. So literally, ipinaligo. Tayo nga pag nag-spray tayo ng konti pabango, sabi, pinaligo mo na yata yung pabango Pero ito, literally na ipinaligo kasi ganun. Kaya yun po ang parang example nga nun. Alam niyo po yung kaya nababalita doon nung unang panahon yung pag inanoint ka ng mamahaling oil na ganon kasi umaalingasaw kahit saan ka pumunta talagang na sasamyo nila yung iyong halimuyak. Yun po ang ibig sabihin nun na pag inanoint ka tulad ng ginagawa sa mga hari kahit saan ka pumunta talagang amoy na amoy ka. Kaya yun po ang ibig sabihin nun, yung mga pagtitipon ng ganito, it is like the precious ointment upon the head that runs down upon the bird. Sabi doon, even Aaron's bird that went down to the skirt of his garment. Imagine niyo yung pinuhos ng kay Jesus Christ sa paa niya, buong kwarto ay yung malimuyak, yung pa kayang paliguan ka. Kaya katulad ng pagtitipon na ito, para po tayo pinaliguan ng precious oil na humahalimuyak sa ating Panginoon. Yun po ang katumbas nito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya napakaganda po, napakahalaga po yung mga pagtitipon na ito. Tulad nga sinabi ko na ito po yung parang perfume sa ating Panginoon. Verse 3, ito po yung verse 3, ito po yung sinasabi kung ano po yung mapapala natin sa mga ganitong pagtitipon. Doon ka pala sa, gusto ko pong yung verse 2 muna. Alam niyo po, gusto kong ipakuan muna yung yung sinabi ni Jesus Christ doon sa, tignan natin sa Luke chapter 7 verse 36 to 46 Parang synonymous po ito doon sa John chapter 12 verse 3. Synonymous po ito. May isang babae, yan. Luke chapter 7, 36 to 46. Sige, tuloy ko lang. Hanggang sa 46 na lang, sa 46. Ito ba yung alabaster box na sinasabi ko? Yan, inanoint din si oil. Ito ba yung, 45. Ito po yung nagalit yung mga tao na sabi nila, isang taong sweldo na yan, sabi niya. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Nung dumating ako dito, 44 yata. Ano sabi ni Jesus Christ? And he turned to the woman and said unto Simon, says to this woman, I entered into thine house. Sabi ni Jesus Christ, nung dumating ako dito, hindi mo man lang ako binigyan ng tubig na panghugas sa aking paa. But she had washed my feet with tears and wiped it with her hair. Tapos sumunod, yun. Thou givest me no kiss, but this woman since the time I came in hath not ceased kiss my feet. Verse 6. Ito yung gusto ko. My head
with oil, though this not. Hindi mo man lang ako pinahiran ng langis, sabi niya. O hindi mo ako inanoint ng oil. Siguro, noong unang panahon, alam naman natin ito, up 2,000 years before na ito, nung wala pang mga ganong hygienes na nangyayari doon po noong panahon. Imagine natin noong unang panahon, ito medyo civilized na ng konti kasi panahon na ng Roma itong kay Jesus Christ eh. Pero noong unang panahon pa, sa panahon nila Moses, kung namamamasyal ka, imagine natin noong unang panahon, madalang silang magpalit ng damit. Madalang silang maligo. Tapos, pag may pupuntan lang sila, siguro pinakamalapit na yung para nila, sabi na, dyan lang sa kabila, yung pala sa kabilang bundok. Ganun po noong unang panahon. May malapit lang. Kaya, imagine natin, hindi sila nagpapalit ng damit. Hindi sila gano'ng naliligo. Totoo yan, noong unang panahon. At, lagi silang naglalakad. Siyempre, wala pang kotse nung araw eh. Naglalakad lang sila. Sa kainitan ng araw, sa layo, tapos papasok sa bahay mo, ano maamoy nyo? Maaring ganito kaugalihan nila. Bakit sinabi ni Jesus Christ na hindi mo man lang ako inanood ng oil? Maaring kaugalihan kasi siguro nila noon na pag pumupunta ka sa isang bahay, siguro mga special na panauhin lang, siguro inaanoid nila ng oil para ma-refresh. Kasi ang kwan yan para ma-refresh ka eh. Kasi yung init, yung pagod, saka yung amoy, siyempre, para ma-refresh. Kaya sa ating buhay din po, sa ating buhay spiritual, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, kung hindi tayo nakakadalo sa ganitong gawain, kung minsan nakakagawa tayo ng hindi maganda, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakakagawa tayo ng hindi maganda sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pumunta tayo sa ganitong pagtitipon para ma-anoint po tayo. Ibig sabihin ay ma-refresh tayo. Kasi hindi naman sinabi kayo, pero sa kwan ko lang, sa haka ko lang, kasi sinabi ni Jesus kasi na nung dumating ako, hindi mo man lang ako binuhusan ng langis, sabi niya. Siguro yun ang kaugalian noon na pag pawis na pawis ka o siyempre mabaho ka, pupusan. Totoo po yun. Mayroon nga dito po di ba yung artista nung unang-una na nagpupunta dito yun, si Marimar, sabi nila ang baho-baho raw. Totoo po yun. Ang ginagamit lang niya yung oil. Sikat na sikat yun eh. Wala ako dito nun eh. Pero, ang ginagamit lang niya ng pabango. Pero pag nalalapitan daw siya, baho. Kaya, napakaganda po yung mga ganitong pagtitipon. Tayo po ay nare-refresh. At yung tubo ay parang nagiging pabango sa ating Panginoon. As the dew of Hermon, verse 3. As the dew of Hermon, as the dew that descended in the mountains of Zion, for their commanded. As the dew of Hermon, as the dew that descended in the mountains. Yung mong pagtitipon na ganito, doon nga sa verse 2, parang halimuyak para tayong perfume na naamoy sa langit. At tulad din ito ng dew of Hermon. Yung dew, alam niyo ba yung dew? Yung hamog. Alam niyo po yung bundok na yan, yung Hermon na yan, isa po yan sa taas na bundok doon sa parting Israel, sa parting Israel, malapit sa Lebanon yata yan. At yan pong bundok na yan, kahit na hindi po umuulan, pagsapit ng kinabukasan, talagang punong-puno ng hamog, yung parang naulanan dahil sa hamog. At yung kwan na yun ay umaagos hanggang doon sa pababa. Kaya yan ang nagiging source ng kwan nila kaya nagiging fertile yung kanilang mga lupa. Dahil sa Hermon na yan. Kahit na mag-research po kayo sa kwan, totoo po yan. Yung as the dew of Hermon, dahil kahit na hindi umuulan, talagang umaagos talaga yung kanyan. Kasi mayroong kwan doon yung parang nagyayelo po doon sa tuktok doon. Kaya
pag naghamog, ay bumababa. As the dew of Hermon, as the dew that descended in the mountains of Zion. Dalawang bundok po yung sinabi dito na as the dew that descended in the mountains of Zion. Ito pong mountains of Zion, ito po yung Jerusalem na tinatawag. Pero sa atin, spiritually, pag sinabing mountain of Zion, ito po yung sa ating Panginoon Diyos. Kaya, ang pagtitipon na ganito ay, para sa akin, ang pagtitipon na ganito, ang blessings na makukuha natin, ay yung blessings na sabi doon, ikinukumand ng Diyos yung blessing. Pag sa ganitong pagtitipon, ikinukumand ng Diyos yung blessing para sa atin. Saan nanggagaling yung blessing? Nanggagaling po doon sa bundok ng Hermon at nanggagaling sa bundok ng Zion. Sa aking pananaw ito, ibig sabihin nun, pag sa mga ganitong pagtitipon, ikinukuman ng Diyos yung blessings manggagaling sa bundok ng dito sa earth, yung mga pagpapala ng gagaling sa earth at saka pagpapala ng gagaling sa heaven. Kaya dalawa po yung mga pagpapala na tatamo natin pag tumadalo tayo sa mga ganitong gawain, pag nagkakaroon tayo ng unity. Yun po ang para sa aking para sa akin lang, siguro ganun yun. Kasi hindi naman sinabi sa Bible. Pero marami ang nagsasabi na ang blessing na manggagaling sa Zion ay nanggaling talaga sa ating Panginoon. At yung blessings na nanggaling sa bundok ng Hermon ay yung hamog na galing sa lupa. Kaya, napakaganda po. Ito po yung napakaganda dyan eh. Life, even life forevermore. Maghabang buhay po. Kaya napakaganda po yung mga pagtitipon na ganito na ating ginagawa. Hindi lamang po ito para maging maipakita natin sa tao na tayo ay isang Kristiyano, kundi ito ay isang paraan para makatanggap tayo ng blessing para sa ating Panginoon mula sa Kanya at even life forevermore. Amen ba? Yan lang po ang message sa atin ngayon. Kaya napakaganda po yung magkaroon tayo ng unity dahil sa unity na ito ay parang halimuyak, ay parang perfume na nasasamyo ng ating Panginoon. At pag nasamyo ng ating Panginoon yung perfume na siyempre, binibigay niya yung blessings para sa atin. Hallelujah. Hallelujah, Lord God in heaven. Maraming salamat po sa paliwanag ninyo sa amin ngayon na napakahalaga po ang pagkakaroon namin ng unity, O Lord God. Napakahalaga po ang pagkakaisa namin, pagkakaroon namin ng unity para sa inyo, O Lord God, ng unity para kay Lord Jesus, O Lord God, at ng unity para sa aming mga kapatid, O Lord God. Alam namin, O Lord, na ito ay parang samyo, O Lord, mapangong samyo na inyong malalanghap. At sa pagkaroon ng unity ay binubuhos ninyo ang inyong pagpapala para sa amin, O Lord God. O Lord, naniniwala kami na ngayon pa lang ay natanggap na namin ang mga pagpapala ngayon at matatanggap namin ito forevermore. Amen. Hallelujah.